Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan ng Game 4 ng Minnesota Timberwolves at ng OKC Thunder. Looking to tie the series nga ang Timberwolves mga kaibigan. Mainit ang umpisa ni Jaden McDaniels. Quick 10 points siya in 6 minutes at pareho si Anthony Edwards at SGA nagsisilbi bilang facilitator o playmaker ng kanilang mga team. Napersa din ng OKC defense ang Timberwolves sa 7 turnovers sa first quarter. Uminit din si SGA at Jalen Williams combining 26 points sa first quarter lamang, habang si Anthony Edwards ay 2 points pa lamang on 1 shot attempt at 2 points naman si Julius Randle with 3 turnovers. So kung battle of duos nga ang pag-uusapan, that is 26-4 mga kaibigan in favor of the OKC duo. Sa second quarter ay sinubukan na maging pisikal ni Anthony Edwards kay SGA. Binigyan niya ito ng full court pressure. Well, ang ending nga nito ay natumba ang MVP at as expected ay natawagan nga ng foul si Anthony Edwards na wala pa din gaanong impact sa opensa at very frustrated na nga ang fans ng Timberwolves sa loob ng arena. Si Randle at Edwards ay may combined 2 of 6 shooting sa field at halftime, habang si Shai Gilgeous-Alexander ay may 21 points, 5 rebounds and 6 assists na at 15 points na din si J-Dub. Kaya naman hindi na nakakagulat na hawak ng OKC ang 65-57 lead sa halftime. Kung may nakakagulat man nga dito ay 8 points lang ang lamang ng OKC despite the quiet night ng Wolves duo. Sa third quarter naman ay nagduelo ang magpinsan ni Nickeil Alexander-Walker at Shai Gilgeous-Alexander. Ang bench players nga ng Timberwolves na nagpapanatiling dikit ng game na ito. Ang bench impact ni DiVincenzo at Naz Reid ay ramdam sa game na ito mga kaibigan, kaya naman 5 points lang ang lamang ng OKC patungo sa fourth quarter. Sa fourth quarter naman ay hirap nga na makabawi ang Timberwolves sa OKC. Laging may sagot si SGA, Chet Holmgren at J-Dub. Hanggang sa uli ay nakuha na nga ng OKC ang commanding 3-1 lead sa series na ito. Mahigit 90 points, 15 rebounds and 15 assists combined ang big 3 ng OKC Thunder. Isama na din natin sa update na ito na ang kambal Amen and Ausar Thompson ay planong maglaro para sa national team ng Jamaica sa mga FIBA tournaments at Olympics kung papalarin sila na makapasok dito. Pahayag nila ay naging inspirasyon nga daw sa kanila ang mga Jamaican runners and multi-time gold and silver medalists sa Olympics Usain Bolt and Yohan Blake. This is very good to see mga kaibigan dahil they could pick the easy way at maging parte ng Team USA, lalo na't parte na din nga sila ng USA Select Team at mataas ang tsansa na mabigyan sila ng invitation sa susunod na World Cup o Olympics. Napakadaming ang talented players mula sa Africa na hindi naglalaro para sa kanilang mga bansa dahil hindi nila nakikita ang sense kung hindi lang naman sila makakapasok sa World Cup o Olympics, tulad na lamang ni Joel Embiid ng Cameroon. Gusto nga nila yung mas madaling paraan para sa ginto. So asahan na magsisimula na ngang gumawa ng ingay ang basketball program ng Jamaica sa pangunguna ng Thompson Twins na dalawa sa pinakamagaling na perimeter defenders sa buong NBA ngayon sa kanilang second season pa lamang sa liga. At makikilala na din nga ang buong bansa ng Jamaica sa basketball at hindi lamang sa track and field and athletics. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?